Welcome to the sessions 3 and 4 of the Communications Training Workshop. Again, magkakasama na naman po tayo. So may mga bagong muka at meron ding mga nakasama na rin namin nung nakaraan. For my expectation, I hope na madami pa din kaming matutunan along our journey here in the Communications Training Workshop. Iba po kasi pag ikaw yung resource speaker compared sa ikaw na naman yung magiging participant. So that is like a big factor for us, for me as a participant. Kasi parang marami ka pa palang hindi nalalaman. So yung workshop natin, I know that I still have the opportunities to learn more, especially with this organization, the Communication Foundation for Asia. Noong day 1, nagkaroon ng pagkapakilala ng mga bawat organisasyon. Binahagi yung sa pamamagitan ng pag-drawing ng kanilang organization at kung ano tong mga proyekto na ginagalawa nila under the Project Inspire. Pagkatapos ay nagkaroon ng discussion o recap patungkol sa what is communication. So isang magandang knowledge namin mga participants kung ano o paano gamitin itong mga communication na ito. Isa din sa mga pinag-usapan ay yung AKAP. So, awareness, knowledge, attitude, and practice. Mahalaga ito upang makita natin yung kalagayan ng sitwasyon ng komunidad at malaman yung leverage of behavior ng bawat isa sa komunidad. So, nagkaroon po ng mga activity, binigyan o nagkaroon ng mga workshop activity na inaalam yung mga key actors and yung mga AKAP attitude or AKAP as a means of leverage of behavior ng project na ginagalawa ng bawat organisasyon. Isa sa mga takeaways ko sa session na iyon ay yung leverage of behaviors kung saan inaalam yung primary issue or problema ng isang komunidad at hindi lang siya nakatuon sa organisasyon yung implementer bagkus ay tinitignan kung ano yung leverage of behaviors kung nasaan sila in terms of AKAP. Ito ba ay nasa awareness, nasa knowledge, nasa attitude ba yung problema, or nasa practice. And eventually, we are allowed or we are identify kung nasaan in terms of end line of behaviors. Yung challenging doon sa araw na iyon ay madalas tinitignan ng mga implementer tulad namin sa ABS-CBN Foundations, mas hindi siya tinitingnan on the grassroots level, tinitingnan siya namin on how this project suitable doon sa komunidad. Pangalawang araw ng Communications Training Workshop, ang pinaka-diniscuss ay yung proseso ng paggawa ng communication plan mula sa goal setting hanggang sa pag-identify ng forms and channels kung papaano mo maaabot yung naset mo na goals. Tumatak sa akin yung sinabi ni Ms. Pai na dapat hindi ka mag-shortcut sa proseso kasi kadalasan sa aming mga CSOs, shortcut kami sa paggawa ng forms and approaches. Hindi kami dumadaan sa tamang proseso kasi hindi namin alam na merong proseso. Ang pinaka-nagustuhan ko ay una, yung goal setting. Kasi doon ko natutunan na dapat yung problema mo laging may grounding. Dapat lagi mo siyang nakokonekta sa buhay ng tao. Kasi kung yung problema mo walang grounding, hindi mo siya mapapaintindi sa target actors mo. Pangalawa, yung pagbuo ng key message. Maganda na natutunan namin na yung key message dapat simple. Dapat hindi mo siya kailangan i-explain. At dapat kailangan mo siyang ma-visualize. Dapat din yung key message mo ay binubuo mo hindi para sa sarili mo or para sa organization mo, pero para sa mga target actors mo. Sa challenges nung day 2, yun nga, sa pagbuo ng key messages. Kasi sanay kami na parang pag bumubuo kami ng key messages, iniisip lang namin kung ano yung gusto naming ma-achieve
as an environmental organization, hindi namin iniisip yung actors namin. Hindi namin iniisip kung maiintindihan ba nila. Basta kami, bubuo lang kami ng message. So yun, hindi namin iniisip na kailangan ganito siya, kailangan simple, kailangan maiintindihan. Parang hindi kami nagiging very grounded sa pagbuo ng key messages. So yung naaalala ko sa day 3 is binigyan kami ng lectures and introduction on the basic ng mga tools for communication to relay our message sa ating mga target audience. Yung araw nagsimula sa isang maliit na lecture and introduction, and then nagkaroon tayo ng konti subgroups para ma-highlight yung 4 na different na forms na yun. Isang group ay nag-focus sa visual aids and photography, samantalang yung isang group, yung nasalihan ko, ay focus din siya sa audiovisual production and then sa advocacy events. And yung after ng mga lectures and presentations, nagkaroon ng konting activity na nag-try kaming mag-video recording and mag-edit. So pagkatapos ng mga subgroups na session ay nagkaroon din ng storytelling activity sa gabi para ma-introduce yung process paggawa ng isang story, paano siya ma-relate sa audience, and paano siya makumpleto. So yun yung mas nagustuhan ko kasi parang mas nahimay-himay yung idea kung paano buuin yung isang kwento para sa ating target audience, na ito ay nagsisimula sa information, tapos paano mo bibigyan ng meaning yung information at paano mo i-connect yung meaning na yon na mas maintindihan ng ating audience at bubuo siya sa isang kwento na meron siyang simula, meron siyang gitna at meron siyang katapusan. Yung challenging na part is yung realization mo na parang pag nasa community ka or parang gumagawa ka na ng kwento para dun sa audience mo, is yung challenge is kung limitado yung tools na available sa'yo. Like for example, sa activity na ginawa is yung idugtong yung kwento gamit yung letters. Alam mo kung paano siya dugtungan, parang gusto mo siyang dugtungan, pero limitado ka dun sa letter na na-assign sa'yo. So, yun yung challenge. So, kung dadalhin siya sa field, o dadalhin siya sa project site namin, parang yun din yung magiging limitation namin is yung tools na available. Ano yung limitation namin bilang isang institution na paano dugtungan yung kwento ng aming community. The 4th day of training, so lumaba na sa community. So sa loob ng 3 araw, ngayon siya namin nagamit kung gaano kahalaga ang communication plan. So bale, doon kami nag-base, ano ba dapat yung, para alamin kung ano ba dapat yung problema. So yun yung naging guide namin na tinakal kahapon at sa mga nakaraang araw, na naging guide namin para nagamit namin, malocate namin or ma-address namin or malaman namin kung ano, paano makakatulong sa community, anong problema ng community. Malaking tulong po talaga siya pagdating sa amin kasi magiging isa siya sa magiging tools or guide namin pagdating sa aming mga community, na para malaman namin directly kung ano ba talaga ang kailangan ng ating mga komunidad, kung ano ang problema, kung ano ba talaga ang mas kailangan, mas priority nila. So, ang nangyari po sa 5th day ng training na ito ay we were able to come up with the communication plan for the Biak na Bato National Park base po sa kung anong nakita namin issue yesterday. So what I really like about it, yung discussion namin, following the process. Kasi nga po, we know na it's so important to follow it, starting from the baseline and then look at where the issues are. Ito ba ay natutugunan ng structure or ito ba ay may kinalaman sa AKAP? So sa group namin, may isa kaming facilitator na kapag medyo nawawala kami sa linya ay binabalik talaga niya kami sa process. At nakita namin na tama yung sinasabi ni Miss Pai na kapag nag-shortcut ka, something will go wrong. So yun po yung pinaka-learning namin for today. And we're glad na even in a very short span of time, you were able to come up with what we are supposed to do. It's really learning for us. For me, na nagkakandak ng communication campaigns, I didn't know the process before. This kind of training will really help us.